Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Daily Inquirer, CDN. Payag ito ni Senator Marcoleta tungkol sa Tacloban shooting. View dailynewsinquirer.net. Marcoleta, don't rush to blame video games for Tacloban shooting. Okay? Senator Rodante Marcoleta warned his colleagues against rushing to link video games to the fatal school shooting in Tacloban City. Marcoleta pointed out that several senators were quick to conclude that video games were to blame without deeply investigating the events of the June 22 shooting. Sabi ni Marcoleta, some of my colleagues in the Senate, they are quick to make a decision, quick to conclude that video games were to blame sa programa niya sa Ganang Mamamayan. He added that officials should carefully analyze the facts before assigning blame. Dahil kapag hindi ka naman talaga nag-analisa at hindi mo naman binigyan ng matinding pag-aaral kung paano nangyari ito, bigla ka na lang magtuturo na parang akala mo, ito ang may kasalanan, mapapahamak lahat. Ang maring natukoy mo na naging dahilan ng ganong klaseng pamamaril, di ba? Sabi niya. Marcoleta did not identify any senator by name, but his remarks came after Senator Risa Hontiveros called for Senate inquiry into Tacloban shooting and said she wanted to question Gorebox developer Felix Philip about the game's age safeguards, content moderation, and the possible exposure of children to harmful online communities. Philip, through an email to the Senate Committee on Women, Children, Family, declined the invitation to the scheduled panel hearing chaired by Hontiveros on July 1. So, ayun, napurnada, nabulaga si Senator Hontiveros dahil tinatarget niya yung developer ng Gorebox na game na maaring sanhi ng pamamaril. Wala na pa walang matibay na ebidensya na ang dahilan sa pamamaril ay yung game na yun. At ang game na yun is specifically designed for 18 and above na age bracket. Hindi yun nakadesign para sa minor de edad. Kaya bakit mo sisihin yung game yun? May nabasa akong post. Sinasabi ni Senator Risa na wala daw kasalanan yung dalawang bata sa pamamaril. Dahil daw sa itsura nila ay parang mga inosente lang. So, sino ang dapat sisihin? Sa post na nabasa ko, ang dapat sisihin, sabi niya, mga magulang. And, agree ako. Tayong mga magulang ang number one na may kasalanan kung may mangyaring ganyang masama sa ating mga anak na mga minor de edad. Kulang yon sa paggabay, kulang sa pagtuturo, kulang sa pagmamahal. May kasabihan sa Bible, Proverbs at yun. Teach the child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Or train a child in the way he should go. Sa awa ng Diyos, kaming mag-asawa, nagbuhos kami ng panahon para turuan ang aming mga anak. So, nung naging sundalo na ako, ang wife ko huminto sa trabaho. Nag-focus na siya as housewife para maturuan ang aming mga anak. At ako rin, sa aking destino, I saw to it na yung mga
anak ko, kasama ko sa destino ko habang lumalaki sila para maalalayan ko ang paglaki nila. Yung mga anak ko, yung elementary nila bago nakagraduate ng grade 6, nakatatlo hanggang 4 na elementary school sila. Bakit? Palaging palipat-lipat eh. Kung malipat ako ng assignment, lilipat din sila. Sumasama sila sa akin. Kaya ang aking mga anak, nakatira sa mga army detachment sa malalayong lugar. Nag-eskwela kung saan-saan lugar. Tumira sila sa mga tent, yung mga squad tent na tinatawag. Humiga sa mga buhangin. And hindi kami nagsisisi. We have good memories sa mga habang lumalaki sila, rich ang memories nila na nakasama nila ako, ang mami nila habang lumalaki. At ngayon, poros malalaki na sila, may kanya-kanya ng pamilya, hindi kami nagsisi. Hindi sila nalagay sa alanganing landas kasi ginabayan namin sila. Kaya huwag niyong sisihin ang mga video games. Ang talagang may pananagutan dyan ay mga parents. So, sana at saka ang may kasalanan din dyan yung batas ni Pangilinan. Yung Juvenile Justice Law. Ang dami ng prueba na tumataas ang bilang ng mga krimen involving minor de edad kasi nga sa batas ni Pangilinan na kulang naman sa implementasyon. Kulang naman ang mga bahay kalinga o bahay pag-asa sa buong Pilipinas para yung mga nagkakasalang minor de edad doon sana i-rehabilitate, i-reform. Kulang na kulang ang pasilidad. Kaya ang mga nagkakasalang minor de edad napipilitan na ilabas na lang. Palabasin. Dahil kulang ng facility. Kaya dapat i-amend yung batas na yon. To me, dapat ibaba ang age of liability, criminal liability ng mga bata from 15 to 12. Payag ako Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at papo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna niya ang Tagalog yero. Mag-atok na siya sa iyang balay. So, muna yung atupan nga iyang balay. Yan. So, muna yung atupan nga balay niya. Balay sa tao. So, karon na humanag yun ang balay nga Balay ni Toms. iyaha nga balay. So, maayo na gyud sada na tan-aw kay humana ang yang balay. So, makita gyud nimo na nakataod na gyud. So, makita gyud nimo ang view sa yang balay. O karon unsa imong masulti nga nahuman na gyud ang imong balay. Siyempre, api kahit ang natagaan ta, magabalay na kita kay sa pa na nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga kung wala pang tabang di pa ko pakabalay kay nagigluna ko sa nginikalan mo sa salamat nga. So pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay? Duha. Duha imong anak. So nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo. Yan ikaginta. Kung magkakwartan.
salamat gid kayo kay nakabalay nako.